What time is it? It's almost 2. We have to be there by 6. Maybe you're driving too fast. Nah. I'm driving just all right. Don't worry. They're following us. Is that them? No, it's a car. Stop! Stop the truck! Pull over! Stop the truck! Pull over! يلا بسرعة انزل يلا انزل انزل اركب 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 Naging larawan siya ng hirap at panganib na dinaranas ng libu-libong overseas Filipino workers. Sa loob ng 17 araw, mistulang naging impyerno ang buhay niya na maging biyag siya ng isang grupo ng mga terorista sa bansang Iraq. Sinubaybayan ng buong bayan ang malabangungot niyang karanasan at ipinagdasal ng lahat ang kanyang buhay at kaligtasan. Mga kaibigan, sa unang anibersaryo ng kanyang paglaya, tungayan po natin ang kwento ni Angelo de la Cruz. Zenny! Angelo, ba't di ka na pumapasok? Ayoko na mag-aral eh. Ha? Bakit naman? Mas gugustuhin ko pa magtrabaho. Tsaka, ayoko na maging pabigat ka na Ima. Sabihin mo, gusto mo lang magbarkada. Lagi ko nga kayo nakikita ng mga kaibigan mo sa bilyaran eh. Minsan lang yun. Sayang naman, matatapos pa naman tayo. Ayos lang yun. Tsaka, hindi naman talaga ako bagay pang eskwelahan eh. Mas bagay ako dito sa bukid. Oo nga pala, Zenny. Ipapasado ko yung jeep ng tatay ko bukas. Baka gusto mo, sunduin kita pagtapos ng klase niyo. Uy, siya nagugusto yan. Tara na! Tinatanghali na tayo. Oo nga pala. Sige, una na kami ah. Sige. Bata pa lang si Angelo'y likas na siyang masipag. Hindi siya nagtapos ng high school dahil pagtatrabaho agad ang inatupag niya. Oh, mga bayad nyo. Okay. Zenny! Ano? Sakay ka na. Ha? Hatid na kita sa inyo. Wag na. Sige na. Hahatid na nga kita sa inyo eh. Wag na. Sige na. Pasok na. Ganitong oras ba lagi uwian nyo? Oo. Tamang-tama, ganitong oras din yung oras ng pasada ko. Wala ka pa yatang kita. Dapat yata mamasada ka muna. Ayos lang yun. Zenny, may naniligaw na ba sa'yo? Wala. Bakit? Kung manligaw ako sa'yo, sasagutin mo ba ako? Ano ka ba? Di ba sabi ng lola ko, hindi ka pwede manligaw sa akin? Magagalit yun. Eh, wag na natin paalam sa kanya. Sige na, ligawan na kita. Muret! Kababata at matalik na kaibigan ni Angelo si Zenny. Bagamat madalas silang tuksuhin ng mga kaibigan, hindi sineryoso ng binata ang panliligaw sa dalaga. Hoy, Angelo! Halika! Pa-picture tayo! Hindi. Ayos lang ako dito. Sige na, halika! Huwag na. Kaya. Ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Halika, pa-picture tayo. Sige, kayo na lang. Tsaka, kakahiya eh. Eh, ano naman ngayon? Lahat kayo nakatapos. Tapos ako, hindi. Sino naman may gustong tumigil sa pag-aaral? Hindi ba ikaw? Oo nga eh. Parang nagsisinga ako nung nakita ko yung lahat. Huwag ka nang malungkot. Pwede ka pa naman mag-aral kung gugustuhin mo. Hindi na. Tanda na rin kasi ako eh. Ganito na lang. May sasabihin ako sa'yo para matuwa ka.
Ano yun? Payag na si Lola at payag na rin ako. Talaga? Ibig sabihin nun tayong dalawa na? Sigurado ka dyan. Sigurado ka ba talaga dyan? Wala bagaan. Ayos! 2 taong naging magnobyo sina Angelo at Zenny bago sila nagpasyang magpakasal. Zenny? Ano? Masaya ka ba na ako ang pinakasalan mo? Aro, Diyos ko. Di ka talaga. Kung ano-anong pinagtatatanong mo, siyempre, oo. Kapag ka may problema ka sa akin, sabihin mo agad ha. Huwag ka magtatago. Ano naman pwede kong maging problema sa'yo? Ewan ko. Basta huwag kang mambababae, ha? Okay na ako doon. Ang dami kayong umaali-aligid sa'yo. Wala yun. Ikaw lang talaga. Totoo yan? Totoo yan. Ikaw lang ang mamahalin ko at ang lahat ng gagawin ko para sa'yo at sa mga magiging anak natin. Oh, Senny, Pagod? kamusta ang benta? Okay naman, maayos naman. Naubos nga yung mga mais eh. Kaya lang may natira pang ulam. Yun na lang ulam natin mamaya. Teka, bakit? Parang namumutla ka. Ha? Okay ka lang? Okay lang Namumutla ako. ka eh. Hindi, maayos lang ako. Ano lang, pagod lang yan, pagod lang. Sigurado ka? Oh, ligpit ko na yan. Sige, ako na mag-ano na to. Okay ka lang? Oo, maayos ako. Okay ka lang? Nahihilo ka eh. Oh. Okay ka? Oh. Nakunan si Zenny sa kanyang unang pagbubuntis. Ngunit nang sumunod na taon, nagkaanak na rin sila ni Angelo. Hanggang sa unti-unti na rin lumaki ang pamilya nila. Kaya naman naramdaman na rin ng mag-asawa ang kakulangan sa kabuhayan. Hello. Pinsan. Hoy. Gani ba? Papa. Magandang gabi po. Kaya, tutulong na ako sa pagkuha ng gamit. Hindi na, Angelo. Tara na, dito tayo sa loob. Hindi na. Kaya ako niya sila dyan. Erding, iba talaga nag-Saudi. Asenso. Eh, ikaw eh. Hindi ka kasi sumama sa akin nung nag-a-apply tayo. Hindi sana, asensado ka na rin ngayon. Mahirap kasi mawalay sa pamilya ko eh. Hanapin ako ng mga anak ko. Sus, kayang-kaya mo yun. Tsaka sila rin naman na makikinabang dun eh. Tsaka, isa pa, masasanay din yung mga yun. Sa hirap ng buhay ngayon, pare. Ano may magkakasama kayo ng pamilya mo? Kung mamamatay naman kayo sa gutom pare-parehas. Hindi pa mahirap ang trabaho doon. Pare, mahirap kung sa mahirap. Pero at least doon, hirap ka man sa trabaho mo, malayo ka man sa pamilya mo, may bubungan naman sakripisyo mo. Hindi ka gaya rito, pare, magtrabaho ka man ng gusto. Wala kang papala, wala kang mararating. E doon, pare, masipag ka lang, siguradong aasenso ka. Hindi ba malungkot? Wala yun, madali naman labanan ng lungkot eh. Tsaka, pag nalulungkot ka, marami ng mga happy-happy rin. Yung mga kasama ko nga sa trabaho, pare, ang daming chicks doon. Ako nga, pare, may chicks ako naiwan doon eh. Pero, hindi alam ni Mrs. na, sekreto lang yan. Wala, pare. Pasensya mo na ito, ha? Oh, ito ba? Oh. Ha? Pasensya mo na yan. Mahal, tara na sa loob. Angelo, kumain ka muna. May handa kami sa loob. Oh, sige, mauna na kami, Delia, ha? Sige, Deli.
Salamat, pare. Okay lang yun. Basta sabihin mo lang sa akin, paganda ka na, pare, ha? Yung recruiter ko, naghanap ng mga trabador yun. I-recommenda kita. Ha? Ako bahala sa'yo ron. Okay, salamat. Angel, hindi ka pa matutulog? Hindi pa ako inaantok eh. Ano bang iniisip mo? Si paring Erning. Yayaya akong mag-abroad. Abroad? Anong gagawin mo doon? Marami daw akong pwedeng pasukang trabaho doon. Tsaka halos lahat ng kaibigan ko nandun na. Ako na lang nandito. Hindi mo naman kailangang umalis eh. Nakakaraos pa naman tayo ah. Napapakinabangan pa naman natin yung bukid, namamasada ka pa. Sapat na yun, di ba? Ayos na yun. Seni, lumalaki ang mga anak natin. At habang lumalaki sila, dumadami rin ang pangangailangan nila. Hindi ka ba nalulungkot na kapag may hinihingi sila sa ating isang bagay na hindi natin maibigay? Alam ng mga anak mo kung ano lang ang meron tayo at kung ano lang pwede nating ibigay. Yung kinikita natin, sapat lang yun pang araw-araw. Wala tayong naiipon, Seni. Pagka nagkasabay na yung pasok ng mga bata, hindi ko na alam kung saan tayo dudukot ng pera. At saka wala naman sigurong masama kung maghangad tayo ng konting ginhawa sa buhay. Bahala ka. Kung ano sa tingin mo yung pinakamabuti para sa mga anak mo. Sige na. Natuloy nga ang pagtatrabaho ni Angelo sa ibang bansa. Napadpad siya sa Saudi Arabia kung saan nagtrabaho siya bilang isang trailer truck driver. 4 na taon ang binuno ni Angelo sa bansang iyon na magpasya siyang bumalik sa Pilipinas. Muli niyang hinarap ang realidad na maaaring wala nga sa bansang ito ang kinabukasang hinahangad niya para sa kanyang pamilya. Hindi ko na alam gagawin ko sa inyo. Simula na matanggal sa trabaho si Erning, lagi na siya naglalasing. Ayaw niya na magtrabaho. Gusto niyang bumalik sa Saudi pero wala nang gustong kumuha sa kanyang agency. Tapos nalaman ko pa na may iba pala siyang pamilya doon. Kaya gusto niyang bumalik. Eh, paano kayo ng mga anak mo? Ewan ko. Hindi ko nga alam kung paano may kakain mamaya eh. Hindi ba kayo nakaipon ni paring Erning? Wala. Naubos na. Lahat na naipundar namin gamit na ibenta ni Erning. Dami niya kasing utang eh. Nung nasa Saudi pa siya, nalilong siya sa sugal. Nako. Maring Delia, pagpasensyahan mo na to. Alam mo namang hirap din kami ngayon kasi ilang buwan na rin bakante si Angelo. Salamat. Pasensya na sa abala. Wala na lang talaga akong may ibang malapitan. Huwag mo intindihin yun. Sino pa ba naman magtutulungan dito kundi tayo-tayo din lang, di ba? Salamat. Alis na ako. Pasensya ka na, ha? Ano na ako, pare Angelo? Sige. Nakakaawa naman si Maring Delia. Sinabihan ko na si paring Erning na matigas talaga ulo. Ano sa tingin mo, Seni? Bumalik na kaya ako sa Saudi? Saudi? Bakit ka na naman babalik doon? Ewan ko ba? Natatakot ako tuwing naalala ko yung nangyari kay paring Erning. Ayoko makita ka isang araw
na lumalapit sa mga kapitbahay natin para mangutang, para ipakain lang sa mga anak natin. Muli, nagbalik si Angelo sa Saudi. Ngunit sa ika-9 na buwan niya sa trabaho, Yung buhay natin dito. Oh, Pero si Angelo eh. Angelo! Baka naman pwedeng matulungan mo kami. Bakit? Anong problema? 3 buwan na kami hindi sumasahod eh. Puro na lang pangako sa amin, pero hindi naman tinutupad. Wala nga ako may padala sa pamilya ko eh. Tapos, isang buwan, manganganak pa yung asawa ko. Baka naman pwedeng kausapin mo yung amo natin. Ikaw lang naman malakas sa mga gantong bagay eh. At saka isa pa, mas mataas ang posisyon mo kaysa sa amin. Oo nga. Bason lang kami, samantalang ikaw, operator. Pantay-pantay lang tayo. Pero, sige, titingnan ko. Tingnan ko ano magagawa ko. Please, come in. De la Cruz, what is your problem? Can I sit down, sir? Please, what is it? I'm very busy. Actually, sir, it's not my problem. It's the problem of my co-workers. What is it? Many Filipinos working here, they have not received their salaries yet. It's already 3 months, sir, and they're not yet paid. I told them to wait. Why they can wait? Sir, they waited so long, and they have families to feed. They can't wait no more, sir. You Filipino, you are always causing me a day. And why you are the one? Why are you the one telling me this? You always get your salary in time. Can't you be happy about that? Why you messing with other people's problems? They are Filipinos like me, sir. I'm just helping them. Why do you want to help them? Can't you be just happy with your own salary? Oh, I see. You are the leader. You are leading them to form a union against the company. Sir, That's it. Sir, I am not their leader. And we're not even forming a union. I'm just helping them, sir. Oh, don't fool me. You Filipino, you think you can fool me? I won't allow that to happen. De la Cruz, get out of my office now. You are fired. Fired, sir? Why fire me? I did not do anything, sir. I'm just helping them. Get out. You are fired. Please understand, sir. Get out. Get out now. Oh, saan ang punta niyo? Magre-resign na rin kami. Ano? Bakit yung gagawin niyo? Naiyakan na sa'yo eh. Kung di dahil sa amin, hindi ka masisisante. Huwag kayong mahiya sa akin. Mahiya kayo sa pamilya niyo. Maraming umaasa sa inyo sa Pilipinas. Ba't ba tayo ginaganito? Ginagawa naman natin yung trabaho natin eh. Ang inihingi lang naman natin, yung dapat na para sa atin. Tapos, lulukoyin pa nila tayo. Wala tayong magagawa. Teritoryo nila to eh. Ang importante, naparating natin sa kanila yung problema nyo. Tsaka huwag kayong mag-alala. May kakilala akong mag-aasikaso ng kaso nyo. Paano ka? Kaya yan. Marami pa naman ibang trabaho dyan. Oh, ano pa ginagawa ng mga gamit nyo? Balik nyo na sa loob yan. Alam ko nakikisama lang kayo. Kalimutan nyo muna yung pakikisama. Ang importante, yung pamilya nyo sa Pilipinas. Ha? Angelo, pagpasensya mo na to. Salamat naman sa mga tulong sa amin.
Okay na, Angelo. Dagdag mo na sa pag-uwi mo sa Pilipinas. Maraming salamat ulit. Hindi ka namin makakalimutan. Maraming salamat sa'yo. Salamat. Matapos ma-terminate sa trabaho, muling nagbalik sa Pilipinas si Angelo. Pero ilang buwan lang ang nakalipas, nakahanap ulit siya ng mapapasukan sa Saudi. Tumagal dito si Angelo ng ilang pang taon hanggang sa magpasya siyang umuwi sa Pilipinas noong 1996. Nakahanap naman siya ng trabaho sa Pampanga bilang trailer driver, kaya namalagi na rin siya rito. O ano pare, wala ka na talagang balak bumalik sa Saudi? Hindi na siguro. Ayos na naman trabaho ko dito eh. Bahala na. Kung ako sa'yo pare, hindi na ako umuwi. Sa Saudi, kahit papano, ang kalaban mo, lungkot lang. Dito, ang dami mong kalaban. Gutom. Ha? Ang gulo-gulo ng gobyerno. Yung mga politikong yan, sila lang ang yumayaman dito eh. Alam nyo, kung mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, mahirap din ang buhay sa abroad. Eh, hindi nyo lang alam sitwasyon ng mga kababayan natin doon. Si Angelo lang naman talagang gusto mag-abroad eh. Kung ako masusunod, sana dumito na lang siya. Ang hirap magpalaki ng mga bata na nag-iisa ka lang. Ako, ngayong andito na si Angelo, baka madagdagan na naman ang anak ninyo. Ako naman, huwag ka magbibiro ng ganyan. Huwag naman sana. Oh! Pahingin pera. Bibili lang po ako ng candy. Jeric, gabi na. Ano na naman yan? Ah, sige, sige. Ingat ka, ha? Ah, sige. Nako. Katulad yan, pare. Humihingi yung anak mo. Paano kung wala ka nang maibigay? Pabili po! Sandali lang, ha? Nay! Yung mata ni Jerry! Ito man ata na Jerry! Ano saan si Jerry? Ang dami mo ba, Jerry? Ano nangyari sa'yo? Tawagin mo siya, Jerry! Dali! Takbo! Kamusta ng bata? Ayan. Mabuti naman nakatulog na siya. Kanina pa siya iyak ng iyak eh. Nga pala, nakausap ko na si ate. Oo. May mahihiraman na tayo ng 40,000 para sa operasyon ni Jeric. Salamat naman. Mabuti naman. Pero paano natin yung babayaran? Huwag mo naintindihin yun. Ako ang bahala doon. Ang importante, mauopera na yung anak natin. Doc, may pambayad na po kami sa operasyon. May sasabihin ako sa inyo. Ano po yan? Mas makabubuti kung artificial eye implant ang gawin nating operasyon para kay Jeric. Ang ibig sabihin nun, mas lalaki ang gastos nyo dahil mas mahal ang operasyon na yun. Teka, Doc, akala ko ba kasya na yung 40,000? Sapat na yun, di ba? Oo. Di ba yung sabi niyo sa amin? Yun na nga. Kung itutuloy natin ang operasyon na yun, wala tayong garantiya na makakakita ang mata ni Jeric. Ang kailangan niya ay ang artificial eye implant dahil ang iris ng mata ni Jeric ang nasugatan. At hindi yun basta-basta nare-repair. Simpleng operasyon lang naman ang artificial eye implant. Ang kailangan natin ay ang malaking halaga. Malaking halaga? Ano ko yung malaking halaga? Maaring umabot sa 200,000 pesos. 200,000 pesos? Diyos ko, saan ko kami kukuha ng 200,000 pesos? 40,000 nga. Hirap na kaming mangutang. Ganun talaga, Mrs. Sabihan niyo lang ako kung makakaya niyo. Kung hindi, pwede na natin discharge si Jeric as soon as possible. Teka muna, Doc. Kung hindi po magagawa yung operasyon,
Mabubulag po ba yung kanang mata ng anak ko? Yun ang mangyayari. I'm sorry. Excuse me po. Huli na lang nasubo. Ako na po. Sige na, para mamaya uuwi na tayo. Uwi na tayo. Hindi pa po magaling ang kabila kong mata. Anak, kailangan na nating umuwi kasi wala na tayong pera. Marami na tayong utang. Tay, magaling pa po bang kabila kong mata? Hindi na po ba ako makakakita? Makakakita ka, anak. Kailan? Gagawa ng paraan si tatay para makakita ka muli. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tama na. Gagawin natin yan ng paraan, anak. Tama na. Tama na, ha? Tinanggap na lang ni Zenny at Angelo ang katotohanang hindi na nga makakakita ang kanang mata ng anak nilang si Jeric dahil sa hindi nila kayang tustusan ang operasyon nito. Ngunit hindi naman nawala ang pagnanasa ni Angelo na makahanap ng lunas sa pagkabulag ng anak. Samantala, isa pang trahedya ang nagbabadyang magpabago ng kapalaran ni Angelo. Angelo, huwag ka na masyadong kumilos. Jenny, nasaan ako? Nasa ospital ka. Na-aksidente ka kasi nabangga yung sinasakyan mong motorsiklo. Ano nangyari? Sabi ni Doc, baka nakatulog ka daw habang nagmamaneho ka. Huwag ka na masyadong kumilos. Bakit? Wala akong maalala. Nagkaroon ka lang siguro ng slight amnesia. Maring do sa head injury mo. Pero I suggest that you take 1 week before you go back to work. Sakit pa ba? Sino yan? Ay, paring Berting. Pasok. Puka muna. Sige. Pasok muna ako, ha? Ano pare? Kumusta ka na, pare? Eto, minalas. Pinapasundo na ba ako ni Mrs. Lanusa? Nagpasabi ako sa opisina na baka sa 1 linggo pa ako makakapasok. Sabi ng doktor eh. Pinapunta nga ako ni Miss Lanusa dito eh. Ano kasi? Ano? Ang dami kasi nabiti na delivery nung na-aksidente ka. Ang daming bayan na tumawag sa opisina, galit na galit. Alam mo naman siguro kung gaano ka-importante sa negosyo ni Miss Lanusa ang on-time na delivery. Oh, pero aksidente naman ito eh. Oo nga, alam naman ni Miss Lanusa yun eh. At naiintindihan ka niya. Pero ang laki na nalugi nung nag-absent ka eh. Kaya napilitan si Miss Lanusa na humanap ng kapalit mo. Ano? Ito. 10 sweldo mo. Sana kahit pa paano makatulong yan. Nasensya na talaga. Mare, ano na ako? Ha? Sige.
Sige, pare. Ingat. Angelo? Ano pag-usapan niyo? Wala na akong trabaho. Paano na mga anak natin? Hindi ko makagustuhan to. Kasalanan niyo. Angelo? Kain na. Nauna na yung mga bata. Kain na tayo. Ibenta ko na kaya yung sakahan. Bakit? Nakausap ko si paring Nato. May opening daw yung agency pinag-a-applyan niya. At kung a-applyan ko, makakalis ako kahit sa 1 linggo. Seni, ayoko sanang umalis. Kaso, wala na tayong maaasahan pa dito sa bukid. Yung jeep ko naman palaging sira. Malaking gaso sa pagpapagawa. Di bali sana kung tayo lang kakain, kahit asin ang ulam natin, okay lang sa akin. Pero meron tayong 8 anak na dapat natin pakainin. Sana nga may ibang paraan. Ikaw lang naman iniisip ko eh. Huwag mo ko intindihin. Kaya ko. Sayang din ang kikitain ko doon. Pinangako ko sa inyo noon yun, di ba? Na wala akong iisipin kundi makakabuti sa'yo at kung ano makakabuti sa mga anak natin. Kahit na magpakalayo ako, maiahon ko lang sa hirap ang buhay natin. Kaya natin to. Dahil sa kakulangan ng oportunidad, muling tumulak si Angelo patungong Saudi Arabia. Nagtrabaho siya bilang truck driver sa isang kumpanyang nagde-deliver ng gasolina sa iba't ibang bahagi ng Saudi at sa mga kalapit bansa nito. Hindi nakala ni Angelo na ang trabahong ito ang magiging mitya ng pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay. Pare, tabi ko muna. Natuwa ko dun. Ayos ka, pare, ah. Ay, pare. Na-opera na ba kayo? Nung ano? Naghahanap daw ng driver papuntang Baghdad. Kung di-deliver ng mga gas. Teka, Baghdad? Di ba sa Iraq yun? Delikado yan. May gera dun. Gera? Natakot ka pa sa gera. Pare, isipin. Alam niyo ba kung magkano ang opera? Pare, magkano ba bigay ito? 900. 900, pare! O magkano lang bang kinikita natin dito? 300! Biruin nyo na triple. Ito paano hindi titriplehin yun may gera dun eh? Paano kung doon ko mapatay? Oo nga. Ayoko yata umuwi sa Pilipinas nakakahon. Para isipin nyo na lang yung kikitain natin. At saka maraming naman tayong kababayan nagpupunta dun eh. Pabalik-balik nga sila eh. Safe naman daw. Ayoko dyan pare, delikado. Delikado? Alam mo kung anong delikado? Ang delikado, yung wala kang mapadalang pera sa pamilya mo sa Pilipinas at mamatay sila sa gutom. Yun ang delikado. Sa bagay, kung safe naman ka mo, di ba? Ba't di natin subukan? One time lang. Oo nga, subukan mo. Mas kailangan mo yun eh. Dala-dalawang pamilya binubuhay mo eh. Ano? Sama na kayo. Tsaka parang adventure yun. Ako hindi pa ako nakakarating ng Iraq ha. Makakita man lang tayo ng totoong gera. Ano, Angelo? Sama ka na. Eh kung sasama kayo, di sama na rin ako. Oo, ikaw ang malaking experience sa amin lahat dito na pagdadrive ng long distance eh. Tsaka pwede mong hiritan si boss ng kahit $1,000. Siguro pwede mong hinga ng ganun yun. Oo, ayos yan, Angelo. Pwede ka nang yumaman yan. Oo. Di ba? Cheers! Oh, yan. Oh, Ano, cheers! Tama. Naengganyo nga si Angelo na magbiyahe patungong Baghdad kahit mapanganib ito.
Pare, pangilang balik mo na to? Pangalawa na. Ako unang beses pa lang eh. Kumusta, ayos naman? Ayos lang. Pero pagdating daw sa border, medyo kabado. Yun daw kasi pinakadelikado eh. Pugad daw yun ng mga terorista. Pero, eto buhay pa naman ako eh. Oo nga eh. Ako kung di ko lang kailangan ng pera, di ko gagawin to. Yung anak ko kasi, may cancer sa buto. Eh kailangan ko ng malaking pera para sa operasyon. Halos parehas pala tayo ng sitwasyon eh. Kailangan ko rin ng pera para sa operasyon ng anak ko. Nabulog kasi yung kanang mata niya eh. Pare, may pagkain ba tayo dyan? Di pa ako kumakain eh. Meron ako adobo doon sa kabilang truck. Kunin mo, sa'yo na yun. Mahirap lumusob sa gera nang walang laman ng tiyan. Sige, salamat pare. Sige. Uy, si Mrs. Sige. Hello. Hello? Oh, asan na kayo? Wala pa kami sa Iraq. Bukas pa kami makakarating doon. Di kasi ako mapakali eh. Napapanood ko sa TV yung mga nangyayaring gera dyan sa Iraq. Naalala kita. Ay nako, huwag ka na kasi manood ng TV. Lalo ka lang nanervyusin dyan eh. Mag-iingat ka ha. Oo na, sige. Basta, bukas wala na akong signal ah. At siguro antayin mo na lang pag dumating na ako sa Baghdad. Doon na lang kita tatawagan. Sige. Mag-ingat ka. Tawagan mo ako agad ha. Mahal kita. Mahal din kita. Wait for them here. Okay. You already know the route. Why? Do you always drive to Iraq? Not really. Actually, it's my second time. But I already memorized the route, so it's easy for me. Oh, I see. Are you married? Yes? Yeah, kids. How many kids? I have 8 children. Wow, that's a lot. You? Me and my wife, we have 2 children. 1 boy and 1 girl. This is the boy, his name is Khalid. And this girl, her name is Rima. Wow, ganda. What did you say? Oh, I mean, she's beautiful. Ganda means beautiful in Filipino. You have beautiful children. Thanks. How long should we wait for them? Maybe an hour. Their trucks are old, so they're very slow. My truck has new engine, that's why it's fast. Oh, I see. Almost all drivers here are Filipinos. Yeah, we are many here. You are indeed. I can see Filipinos everywhere here. In my place, where I came from, I have many Filipino friends. We are very kind people. And Iraqis and Filipinos are very similar. We are very same. We love peace. We don't want war. Me too. I agree with you. What time is it? It's almost 2. We have to be there by 6. Maybe you are driving too fast. Nah, I'm driving just all right. Don't worry. They're following us. Is that them? No, it's a car. Stop! Stop the truck! Pull over! Stop the truck! Pull over!
يلا بسرعة انزل. Bakit? Jenny? Bakit? Nasa balita po kanina. Ano sa balita? Si tatay, siya yung Pilipinong inosage sa Iraq. Ano? Hindi tatay niyo yun! Hindi siya yun! Imposible! Pilipino pong napaulat na pilihan sa Iraq. Pati po yan sa ipinilabas sa video ng Al Jazeera Television. At kaugnay niya, makakusap po natin si Ginoong Bert. Ako kaya nagpapagsalita ng response po ng Bert. Magandang umaga po. Magandang umaga naman sa iyo. May bago naman pa yung sulat na Pinoy po yung isa sa mga pilihan po sa Iraq. Dahil July 8, 2004, nang unang mapanood ang video ni Angelo sa telebisyon. Dito, nagbanta ang kanyang mga kidnapper na kung hindi magpo-pull out ang mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa Iraq, sa loob ng 72 oras, pupugutan nila ng ulo si Angelo. Sadik. Sadik? Sadik, where's my friend? Please tell me, where's my friend? You want to know what happened to your friend? Yes, please. Please tell me what happened to my friend. Where is he? Your government, they are enemy. They don't want to pull out Filipino soldier here in Iraq. They don't listen to our warning. If they don't, we will kill you. In my place, where I came from, I have many Filipino friends. We are very kind people. You have beautiful children. Filipinos are very similar. We are very similar. We love peace. We don't want war. Me too. 3 araw matapos mapabalita ang pagkaka-hostage ng Filipino truck driver na si Angelo de la Cruz sa Baghdad, Iraq. Ng gabi, muli silang nagdasal, bagamat bumuhos ang ulan. Hindi naman nag-uwihan ang kababayan ni Angelo ay narito para ipagdasal si Angelo. Mula rito sa Mexico, Pampanga, ako si Cesar Apolinario. Sa Don Jesus Gonzales High School ay lumabas ng classroom at sama-samang nanalangin. Senny, I hope you understand kung bakit dinala kayo dito ng mga anak mo. Opo, ma'am. Mabuti na ito. Kasi sigurado pagpipiestahan ng media ang sitwasyon ninyo. Ayaw naman ng Pangulo na malagay sa gulo ang buhay ninyo. Kailangan kasi kalkulado ang mga sasabihin at gagawin natin. Delikado kasi ang ginagawang negotiation ni General Simatu sa Jordan. Inaayos na nga ng opisina ko na makapunta tayo doon. Ma'am, pakiusapan niyo naman po ang presidente. Isa rin po siyang asawa at anak. Sana naman po, huwag niyang hayaan na mawala ng ama yung mga anak ko. Ma'am, mahal na mahal po namin yung asawa ko. Mabait po siya. Huwag niyo po siyang pabayaan mamatay.
Pakiusap lang po, huwag niyo po siya pabayaan mamatay. Mahal na mahal po namin ang asawa ko. Gagawin namin ang lahat para makatulong kay Angelo. Huwag ka mag-alala. Awa na po kayo. Manawagan ko po ang President Tamo na sana makalaya itatang ko. Abot langit ang takot at lungkot ng pamilya ni Angelo de la Cruz. Samantala noong July 10, nakatanggap ng isang balita ang mga kamag-anak ni Angelo. Nakalaya na raw ito. Laya na raw si Angelo! Sobrang saya po, sobrang saya. Pero hindi nagtagal ang labis na kagalakang ito nang malamang hindi pala totoo ang balitang nakalaya na si Angelo. Nanumbalik ng lungkot at naghari ang galit at pagkadismaya. That's all the time you have. Your government won't listen to us. 3 hours, then we will kill you. Nagpatuloy ang negosasyon ng pamahalaan sa mga kidnapper ni Angelo. At noong July 15, lumabas ulit ang video ni Angelo sa telebisyon. Dito sinabi ni Angelo na malapit na raw siyang makauwi. Sa kabila ng mga pamabatikos ng ibang bansa at pagkadismaya ng Washington, isa-isa nang pinauuwi ang 51 Pilipinong sundalo na bahagi ng peacekeeping force sa Iraq. Kahapon, nag-uwian na ang 11 peacekeepers kabilang na ang leader ng grupo. Samantala, patuloy pa rin ang pagdarasal ng mga kababayan natin para sa ligtas na pag-uwi ni Angelo. You should be happy. Your government finally listened to us. They are now pulling out their soldiers out here in Iraq. So, when will you set me free? You just wait. It won't be too long. You know, even if we set you free, you're still not safe. Why? What do you mean? There are many groups here in Iraq like us. We have different names and different causes. Some fight for the freedom of Iraq from America, like us. But others fight just for the money. It's dangerous for you to walk out in the streets. If the police see you, they will also capture you, and they will ask your government to pay you ransom. We can't do anything about that once you're out of our hands. My friend, all I want is peace. I don't like war. We don't want war too. Amulo ka! El Philippines sa boho in Iraq! Quais, quais! We won! Your government pulled their soldiers out here in Iraq! You're free! At-tasarna! At-tako! At-tasarna! Allahu Akbar! You're a free man now, Angelo. Be careful. May Allah bless you.
bayani na sinalubong ng buong bayan si Angelo. Nang makapasok si Angelo sa loob ng embahada, tsaka lang nakahinga ng maluwag ang Iraq. Idiniretso siya sa embahada ng UAE sa Baghdad at doon sa sinundo ng mga opisyal ng embahada ng Pilipinas. Bago sa sinundo nila ang paso ni Roy Simato, Foreign Affairs Secretary. Po ay dinala na siya sa embahada ng Pilipinas. Ang kaligayahan ni Aling Arsenia kanina, nagkayulay lang kami dahil Pinakausap sa asawang si Arsenia na nasa Amman, Jordan. At sa pamamagitan ng GMA News, nagbigay din siya ng mensahe sa kanyang mga anak sa Pampanga. Natutuwa ako at nakabalik ako ng buhay sa Pilipinas. Sa loob ng 17 araw, nasaksihan ko ang mapait na epekto ng giyera at terorismo sa Iraq. Natakot ako para sa aking buhay, lalo na para sa aking pamilya. Ngunit hindi ako nawala ng pag-asa at pananampalataya. Kaya masaya ako nagbalik ngayon sa inyo, buhay at malaya. Subalit hindi ko pa rin maiwasang malungkot dahil matagal na rin akong saksi sa paghihirap ng mga kapwa Pilipino natin sa ibang bansa. Araw-araw nilang tinitiis ang lungkot at panganib. Hindi po talaga biro ang malayo sa pamilya. Kaya ang panalangin ko sana'y hindi na ako muling magkaroon ng dahilan na bumalik doon para magtrabaho. At sana magkaroon na rin ako ng magandang dahilan ang libu-libong OFW na gaya ko para bumalik sa ating bayan at dito na manirahan. Ngayon, 1 taon na. Angelo, kamusta ka na? 1 taon na nga po nakalipas. Oo, pero mo kabilis ang panahon na, no? Ha? Masasabi bang talagang nakalimutan mo na yung paghihirap mo doon? Kahit kaninong tao makakaranas ng ganun, hindi mawawala. Oo. Pag nabanggit ang Iraq, para bang nanunumbalik yung dahil nang galing ka roon. Ilarawan mo nga sa amin ang pagkakaiba ng buhay mo ngayon kaysa noon. Dati, nakikipag-boundary ako ng sasakyan. Pag sinabi ng operator na ako lalabas ngayon, wala ka munang labas. Hindi ko na malaman kung saan nakukuha ng papakain ko sa pamilya ko. Talagang meron talagang pinagkaiba. Kurang nga nung nasabi ko. Iyong relasyon sa pamilya mo, nagkaroon ba ng pagkakaiba mula nung nabihag ka? Ay, malaki po. At sa Yung mga anak. lalo na kay Mrs., sa mga anak ko. Kay Mrs. Lalo sila lumapit sa akin. Dahil siguro iniisip nila na bali binigyan ako ng pangalawang buhay ng Panginoon natin. Siguro iniisip nila kung nawala si tatay, hindi na natin siya kakwentuhan. Ano yung mga umiiral sa kaisipan mo habang bihag ka? Ang iniisip mo kung uwi ka ng buhay, paano yung pamilya ko? Paano yung anak ko, maliliit pa? Tapos sabi ko nga sa Panginoon natin, sabi ko, Diyos ko, iligtas niyo po ako. Dahil kailangan pa ako ng pamilya ko. Ngayon, kung talagang sadyang binigay niyong buhay ka ako, hanggang dito na lang, tatanggapin ko. Ano ang mensahe mo sa mga, una muna doon sa mga pamilya ng mga merong mga overseas Filipino workers? Huwag nilang kalimutan ang Panginoon natin, lalong-lalo na yung mga asawa nila nasa ibang bansa. Ingatan yung perang kinikita ng asawa nila. Eh sa gobyerno naman? Nagpapasalamat ako ng marami. Kasi kung wala ang presidente natin, nung nangyari sa buhay ko, ni Tarongoy, kung hindi siyang nagkataon na presidente, hindi ko alam kung nasaan na si Angelo ngayon. Sa pamagitan magpakailanman, ikaw ay hahandugan namin ng kabuhayan package, no? At mula sa STI, meron kang 2 scholarships dito para sa mga anak mo. Una muna si Joanna Marie at gayon din si Jerome de la Cruz. Ito ay mga scholarship for a 2-year or 4-year course. At ito ay pwede mo na dito lang sa San Fernando, malapit sa inyo. Yan, para sa iyo yan. At kami naman ay nagpapasalamat na pinahintulutan mong maitampok namin ang storya ng buhay mo, Angelo, para kapulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kababayan. Salamat sa iyo. Maraming salamat po. At ako rin, nagpapasalamat ako sa STI. At least may ibang tulong na naman ito para sa pamilya ko. Lalong-lalo na nagpapasalamat din ako sa Kapuso Foundation. Dahil na-opera yung mata ng anak ko sa pamagitan ng Kapuso Foundation sa Channel 7. Papasalamat ako. Salamat din kay Senador Jamie Madrigal na yung isa kong anak na si Jacqueline, siyang nagpapaaral. At kay Senador Lapid, sa ating presidente. Nagpapasalamat ako sa nilang lahat. Salamat ha. Salamat. Hanggang ngayon itinuturing na simbolo ng katapangan at kabayanihan si Angelo ng ating mga kababayan.
Hindi kasi naiiba ang pinagdaanan niyang hirap sa kapalaran ng maraming Pilipino na napipilitang mga ibang bansa dala ng kahirapan. Ang tanging pangarap ni Angelo ay magkaroon ng sapat at mahusay na trabaho ang mga kababayan natin upang hindi na nila maranasan ang lungkot at panganib na dulot ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Yan ang aking dalangin. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang himig natin ay aawitin ko. Sana ay pakinggan, tayo ay walang hanggan. Magpakailanman hindi magbabago